Magandang umaga mga ka-IPEX. This will be my third time na magre-record ng video. Kagabi po nag-record ako ng 1 hour and then ngayon 1 hour na naman, pero dahil hindi naging maganda yung outcome, inulit ko po ulit. So, una po, kaya tayo magda-download ng BitGet is to save our income from IPEX independently. Ibig sabihin po, yung nagiging income natin sa ating IPEX, pwede nating i-transfer sa ating BitGet. Ayan po ang logo ng BitGet, yung may kulay pula. Pag nandiyan na po ang pera natin, pwede na po nating i-trade sa ibang assets. So ngayon po, para masimulan natin, ganito po ang pagda-download ng ating BitGet wallet. Punta po kayo sa Apple Store. Ayan po yung A na may store, App Store. App means applications. Okay, so dito po sa search engine, itatype mo po ang BitGet. Okay, BitGet wallet. Lalabas po dyan BitGet or BitGet wallet. I-press nyo lang po yan. At lalabas na po yung ganong logo. Dahil ako po ay meron ng naka-download, pag inopen ko po yan, papunta na siya doon sa aking BitGet wallet. Okay, so ito na po ang itsura ng ating BitGet wallet. Kailangan maging familiarize na po kayo sa ating mga wallet. So ngayon po, kapag halimbawa mag-open po kayo ng BitGet wallet, ang una natin gagawin ay ganito. Punta tayo sa home and then press nyo po yung wallet dito sa nasa baba. Ayan wallet sa nasa baba. Tapos po, sa itaas, meron kayo makikitang Luis43. Advice ko po kung ano ang pangalan ng inyong username sa IPEX, ganoon na rin po ang pangalan ninyo dito sa ating BitGet para hindi kayo malito. At kung meron po kayong mga tatlong accounts sa IPEX, it's either pag samasamahin ninyo ang lahat ng asset nyo doon, or kung gusto nyo i-maintain yung tatlo, itatransfer nyo na lang lagi ang income ng second and third account ninyo going to your first account. And then kapag po meron na sa first account ninyo, pag meron na kayong wallet na naka-register doon, automatic lahat ng withdrawal nyo po mapupunta na sa inyong wallet. So hindi na kayo mahihirapan. Automatic nandun na po ang income. So ngayon, pipindutin ko po itong Luis43. Sorry po na pipindutin ko po itong Luis43. And then makikita po ninyo, meron na akong tatlong account po dyan. Ayan. So yung tatlong account po na yan, gagawa po tayo ng pang-apat. Ipapress nyo lang po yung add wallet. And then press create wallet. And then create wallet. Okay? So kailangan po yung mukha natin dyan. So ito na po yung ating pang-apat na wallet. This is to be made for example purpose only. For sample purpose only, So nakita nyo po yung wallet natin, may kulay pula, di ba? Ang nakalagay backup now. Kailangan po i-backup natin yan. Press backup and then press backup seed phrase. Yan. So ngayon po makikita ninyo merong mata po dyan. Kailangan buksan nyo yan para makita nyo yung mga salita na magiging parang username and password po natin. So please take note na wag ninyo po itong i-screenshot dahil delikado, baka ma-hack tayo. Ngayon po ang gagawin natin, for the purpose na hindi ko naman gagamitin yan, i-screenshot ko pa rin po. Pero for the purpose na gagamitin nyo ng tunay, wag po ninyong pipicturan. Okay po. Dali. So, sandali lang at ang ating bakit ang mga telepono ko ay punong-puno na ang messages? Hindi na po sandali lamang. So, pipicturean ko lang po.
Napakadami pong messages na pumapasok. Pasensya na po kayo talagang. Kaya po pag hindi kayo nasasagot, pasensya na po kayo ha. So ngayon po, ang gagawin natin dyan, nako, malabo ang pagkakakuha ko ng litrato. So picturean po natin ulit. Okay. So pipindutin po natin yung backup seed phrase. So ito po, magkakaroon tayo ng quiz. Mula doon sa ating listahan kanina, ilalagay natin kung ano yung number 10 account. So kung matatandaan nyo, ang number 10 po dyan ay ang number 10 po is bid. So pipindutin po natin ang bid. Yan. Number 11, ang number 11 is punch. Okay? So ang number 9 is hire. So pipindutin po natin yung hire. Yan. So i-confirm na po natin. And then magiging backup succeeded. Okay na po ang pagba-backup, di ba? Ngayon, ang gagawin po natin, maglalagay po tayo, pupunta po ulit tayo sa ating wallet. Kung makikita niyo po, ang wallet natin, yan ang mga laman. Okay? Pero po, dito sa bandang itaas, pipindutin po natin yan. Kukuha po tayo ng BNB chain ang ating isa-select. So, sa BNB po natin, makikita niyo may tatlong asset. BNB, USDC, USDT. Dadagdagan po natin to ng AFX at ng ating USDAI. Para gawin yon, punta po tayo sa positive side. Positive side na yon. Magdadagdag po tayo dito ng AFX. Okay? AFX. So, lalabas po dyan ng AFX. I-click lang po natin yan. Madadagdag na po siya. Next. Pindot naman po tayo ng USDAI. USDAI. Ayan. Click uli natin yung nasa babaw. And then, okay na po. And then, magbaback na po tayo ha. Back. Nakita nyo, 0 pa po dahil wala pang laman. Ngayon, kung makikita nyo ngayon, meron na tayong AFX at saka USDAI. Ngayon po, kukunin natin ang address nito at ating idadagdag doon sa account natin na wala pang account. Wala pang nakalagay na DAP address. So, para makuha po natin yung address niyan, mayroon iba't ibang paraan. And by the way nga po pala, ang AFX address at saka USDAI address ay iisa lang po. For this account only. Isa lang. So, kung ano man ang makikita niyong address dito, yan, tulad po nito, makikita niyo yung address, di ba, sa receive. Ayan o, nakita nyo, 9IE6, okay? Punta po tayo sa USDAI and then receive. Makikita nyo po, 9IE6 din, di ba? Pareho po. Tapos, punta po tayo sa, dito sa taas. Ayun o. Pag pinindot nyo po yung nasa taas na yon, ito. Yan. Pareho din po ang address na lalabas. Okay? Pareho din po ang address na lalabas dyan. So ngayon, ang gawin natin, kunin natin yung address na yan, ilalagay natin sa kung anumang account ng iFEX natin kailangan. So punta po tayo sa isang account ko ng iFEX na wala pang pangalan. Wala pang DAP address. So halimbawa po itong Luis for Arlene. Okay. Sa account po, pipindutin niyo yung home. And then, punta po kayo sa taas, sa iFEX. Tapos, nakalagay dyan, no DAP wallet connected. Ibig sabihin, wala pa po siyang address. So, kahit na may pumasok na income dito, hindi siya automatic na pupunta sa DAP, sa BitGet wallet dahil wala pa po nakalagay. Pero, lalagyan po natin siya ng address ngayon. Ayan, ipe-paste lang po natin dito yung nakuha natin na address at dyan na po papasok yung lahat nating income. And then, lalagyan natin yung ating Google Authenticator for Luis Arlene.
and then paste, and then copy, connect. Bound successfully. Pag nakita nyo na, ayan o, may nakalagay na po siyang address ng ating BitGet. Yan po ang address ng ating BitGet. Yung 0x7ACB na yan. Nakalagay dyan, disconnect wallet. Okay? Para i-disconnect po yan, pindutin mo lang yan, ilagay mo lang ulit yung yung Google Authenticator, and madi-disconnect na po siya. Okay? So, ganun lang ang paggawa ng BitGet wallet at pagkukonect sa ating account. Ngayon po, subukan naman po natin magpunta sa ating original account. Punta po tayo sa Luis43. Luis, love you. Okay. Nakalagay dyan lagi yung bagay na gusto kong gawin sa mga kasama ko eh. Luis, love you. Meron pa nga yan, Luis4344. Luis, love you very much. O, diba? So kahit na anong mangyari, iyon ang kung ano ang maging bukang bibig, iyon daw ang mangyayari. So mahalin mo ang mga downlines natin. Ganyan. Suportahan natin sa abot ng ating makakaya. So dito po, punta tayo sa aking wallet na Luis43. Kung makikita nyo, punta po tayo sa iPEX ko sa taas. Meron akong wallet na po dyan. Yung wallet po niyan, connected na sa aking BitGet wallet. At kung makikita mo po na meron pa ako ditong 599. Okay? So, ito pong AFEX wallet na yan, itinransfer ko lang po yan eh. I don't know kung bakit hindi siya nag-automatic. Dapat nag-automatic yan. Pero, for the purpose na galing po pala ito sa ibang account. Okay? Napunta lang ito sa AFX. So, aalamin ko kung bakit hindi siya napunta directly sa aking wallet. Dapat po nagpunta yan directly sa wallet ko eh. Anyway, anything po na i-withdraw nyo sa BIP, investment income, at current staking and ecosystem staking, iyan po ay papasok na sa ating wallet. So, punta po tayo sa wallet natin sa Luis43. Ayan po, nakita ninyo, Luis43. I-click ko po siya. Meron na po akong 654. Okay? Para makita ninyo ang history ng pagpasok ng pera dito sa wallet na ito, pipindutin ko yung history. Ayan po. So, ayan na po yung mga successful na naipasok ko sa aking wallet. Nagtataka lang po ako kung bakit mayroong risky na nakalagay dito. I don't know kung bakit mayroong ganyan. Okay? Successful daw. Naging successful siya sa pagiging risky. So, back. Ngayon po, meron po tayong, ito po ay magagamit nyo rin po ito. Magagamit nyo rin po ito sa iba't ibang mga wallet kung gusto nyo. Pwede kayong mag-send and receive. Send and receive sa ibang wallet. Sa totoo lang po, napakadali naman po ng mag-send and receive. Basta makabisado nyo lang yung pinaka-logic, yung pinaka-basic procedure. Na kapag ka magpapadala ka ng, pag nagpadala ka, pag pinindot mong padala, halimbawa po, nagpadala ka ng USDT, ilalagay mo yung address ng pagpapadalan mo. Para ka nagpadala ng sulat, di ba? Kumuha ka ng envelope, inilagay mo yung receiving address mo, inilagay mo sa loob ng envelope yung sulat mo, and then, ipinadala mo na sa post office. Parang ganun lang po. Pag naman ikaw ang tatanggap, pindutin mo ang pindutin mo lang ang receive, tapos kung ano yung tatanggapin mo, pindutin mo, halimbawa po, tatanggapin mo ay USDT, depress USDT. Yan. USDT. Tapos po, pag magre-receive ka, ang gagawin mo po pala ay ipapadala mo sa taong magpapadala sa iyo ng pera or USDT yung iyong address. Okay? So, kailangan alam nyo kung paano kukuhanin yung inyong address, ha? Remember, ito ang BNB sign. Nasa loob kayo ng BNB at ito ang mga BNB asset ninyo.
ang inyong USDAI at ang inyong AFX ay inyong ma-convert na po sa USDT. At pag nasa USDT na kayo, pwede nyo na itong ma-encash. Paano? Pwede nyo i-transfer sa Tebao or po pwede nyo rin kayong gumawa ng debit card dito sa loob ng BitGet. Okay, sabi nila meron daw po pero hindi ko pa nasusubukan. Sorry for that. So ngayon, kapag gusto mo naman mag-trade, halimbawa magte-trade ka, pipindutin mo lang po yung trade sa ibaba. Ayun, no? And then, halimbawa, ang gusto mo ay BNB, gusto mo AFX, ite-trade mo siya sa AFX, halimbawa AFX po, Bitcoin, sabihin natin AFX USDT, ite-trade mo siya sa AFX. So ilalagay mo lang po yung amount ng USDT na ite-trade mo, magiging lalabas na kung ilang AFX siya, and then ite-trade mo. Ganun na lang po. Next, back to home. Okay. So, familiarize with yourself sa mga bagay po dito, ha. Para nang sa ganoon, hindi po kayo masyadong nalilito. Para po sa mga naninibago lagi, paulit-ulitin mo na lang po ang video na ito. Hindi ko man kayo masagot one by one dahil sa totoo lang po, napakarami nating calls, inquiries. Kaya, as leaders, kailangan po talaga tayong matuto para maging direct responsible tayo sa ating mga downline. Ang mahirap po kung pati yung upline naguguluhan pa rin or naninibago. Hindi po naman natin ini-expect na agad-agad ay matututunan natin ito. Kaya lang po, masarap na nandyan yung ating mga uplines para sa atin. So, kung tayo ay upline, mapoforce na po tayong mag-aral. At pag nag-aral po tayo, mas marami po kayong mga sagot na mga tanong na masasagot na magpapagaan or magbibigay sa inyo ng personal fulfilling satisfaction dahil po kumbaga ang sarap nung meron kang panibagong natututunan. Hindi tayo nananatiling nasa loob ng kahon. Kaya ito po, ginawa ko ang video na ito kahit na pangatlo na ay para ma-load ko na sa YouTube dahil po medyo napapagod na ako magpaulit-ulit. Please understand na marami po tayong mga kasama, hindi lang 100, 200, 300 na nangangailangan ng ating tulong. Kung minsan nga po ay hindi talaga natin maibigay ang lahat ng tulong dahil naubusan na po tayo ng time. So, please bear with me po. Maraming salamat. At nga po pala, meron po akong isang gustong i-promote sa inyo. Total naman ay nandito na po at pinanonood nyo ito. Gusto ko sanang ipakita sa inyo ang aming seafood restaurant Dampasa Kogyo na matatagpuan sa ML Quezon, Antipolo. Malapit lang po sa simbahan ng Antipolo Church sa likod ng Metro Gas Station. Ito po ang itsura niyang ating Dampasa Kogyo. Okay? Ang ating Dampasa Kogyo ay seafood restaurant. Ang dami po. Ayan. Sandali lang, ha. Ito. Ang Dampasa Kogyo. Ayan po tayo. Yung last time na nagpunta po ako doon. So, sana makita ko kayo doon at magkita-kita tayo. Definitely, this will create experience, memories, family bondings. Very homey ang kanyang lugar. Kaya mag-i-enjoy ang inyong buong pamilya. Sa mga taga Marikina, Antipolo, sa nearby cities, please stop by and please contact me for more information. Maraming salamat po. Have a great day.